Happy New Year sa inyong lahat. Kamustahan tayo? Kamusta ang 2025 natin? Naging masaya ba? Naging matagumpay ba? Or naging malungkot? Naging puno ng pagsubok? Or naging mahirap para sa atin? Kung ano man po yung mga naranasan ninyo, ang buhay ay panapanahon lang. Kung babalikan nyo po, last year ng bagong taon, meron tayong ginawang happy thought that New Year resolution must be our decision. Malaki ho yung factor nun. Kung babalikan natin, assess tayo. Last year, ano ba yung New Year resolution mo? Pagkatapos ng taong ito, ano ba ang nangyari sa New Year resolution? New Year resolution must be a disposition or must be a decision. Kasi when you decide, you will do it. But resolution, sometimes, or hindi sometimes, always we fail. Kasi gawa ng na-experience ko rin yan. Marami akong this year, dapat ganito ako, pero hindi siya pa nang nangyari. You know why? Hindi pala talaga ako decided to do kung ano man yung New Year resolution ko. Siguro yung iba, yes. Siguro yung iba, no. Siguro yung iba, partially, yes. But, hindi ko sa sinasabing mali ang gumawa ng resolution. But for me, it's not the resolution. It is all about your decision. Sometimes, nag-decide na nga tayo, we work hard na but we failed pa rin. Yan yung bagong natutunan ko ngayon. After I decide last year kung ano man yung pinlano ko, hindi naman siya lahat exactly nangyari. But partially, yes. Making New Year resolution without decision and action is wasting of time. And because of that, ito yung na-realize ko ngayon, taon. And I want to share my assessment. Very important in life na meron kong oras para mag-assess. Ano ba ang nangyari sa buhay mo this 2025? We decide, we plan, but hindi siya nangyayari ayon do sa ating mga pinaplan. Pero alam nyo ba, kapag nakafocus ka dun sa hindi nangyari, mas masakit isipin at mas mahirap tanggapin, and you feel na ikaw ay talunan. Pero hindi. Nangyayari talaga pala sa buhay yan. Kasi ang buhay ay panapanahon lang. May panahon ng tagumpay at may panahon ng pagkatalo. But it's okay. Sabi nga nung idol ko, nung mentor ko, ang buhay daw ay panapanahon. Tanggapin po natin yan. May panahon na tayo ay magiging masagana at may panahon tayo ay nagiging malungkot. At kung ang panahon mo this 2025 ay naging masaya sa tingin mo, congratulations. And kung ikaw naman yung ka-happy thought ko na hindi masaya sa nangyari sa kanya ng 2025, don't worry bro. Kapatid, ang buhay ay panapanahon lang. And after kong share sa inyo, I hope, I wish na meron din kayong makuha na pwede nyo rin pagbasihan. Unang tanong ko sa sarili ko, ano nga ba ang nangyari sa buhay ko this 2025? Ano nga ba ang achievement ko this 2025? Meron hit, merong hindi. Nakuha ko ba lahat? Hindi. Hindi ko ba nakuha? Hindi din. Nasa gitna. So it means, hindi siya nangyari ayon dun sa pinlano ko. Nag-work hard ba ako? I said yes. Naglayo-silaw-si ba ako? I said yes. May panahon na tinatamad ako, may panahon na pinanghihinaan ako sa buong taon. And generally, during my assessment, ito yung lumabas.
kung ano ka ngayon, kung ano man yung resulta mo ngayon, yan ay dahil sa mga ginawa at dinesisyon mo kahapon. Very connected do sa happy thoughts natin last year, na kung saan sinabi ko, your New Year resolution must be a decision. So I decide kung paano ko gagawin, I plan. Pero bakit may pagkakataon na hindi nangyayari ang bagay-bagay ayon sa aking ng pinlano, sa aking kagustuhan? May pagkakataon na ako ay umiiyak sa aking dibdib. May mga pagkakataon kinakapos din. May mga pagkakataon na meron din naman. May pagkakataon na bad trip, may pagkakataon na masaya, may pagkakataon na punong-puno ng pag-asa, may pagkakataon na nadadaon din ako. Full of challenges. After the challenges, I realized that challenges is a blessing. After kong maranasan yung downfall ko na yon, meron palang pinahatid sa akin si God na message na kung saan kung makukuha ko, yun pala yung magiging solusyon para makuha ko yung ninanais ko. Kaya ang tanong ko sa inyo mga ka-happy thought, paano kung yung hinihingi ninyong blessing ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng problema, sa pamamagitan ng pagsubok, ng kalungkutan at sama ng loob? What if the blessings comes into tears? Tatutunan ko, kapag nasa panahon ka ng pagsubok, dapat pala matuwa ka. Alam niyo po kung bakit? Doon sa pagsubok na doon, nandun yung learnings, yun yung blessing. Yun yung gold after ng paghuhukay sa maputik na lupa. After mong malinis lahat ng mga dumi, balakid dun sa gusto mo, sa kanya ibibigay. Tingnan nyo yung process. All the blessings, yung proseso, yung success na tinutukoy natin, all the blessings, laging may process. At yung process, nandun lagi yung challenges. So, it means, totoo yung happy thoughts natin, that success is always behind of every challenges. And now, lalo ko napagtanto na dapat akong mas matuwa. Kapag si God ay binibigyan ako ng blessing, ng blessing of challenges. When the challenges, na-push through natin, hinarap natin, doon natin makikita yung blessing na gustong ibigay sa atin ni God na higit pa sa ating inaasahan. And yun ang na-experience ko ngayon. Yes, hindi nangyari exactly na gusto kong mangyari. But, the joy, hindi ko ma-explain kung gaano kasaya nakasama mo si God sa buhay mo. Kahit hindi mo na-hit yung material na tinatarget mo. Sana matapos na tong bahay ko, sabi ko last year. But still, hindi pa tapos. Failure kung titingnan. But, hindi niya ibinigay kasi may iba siyang pinatrabaho sa akin. Sa akin na lang po yun. Ang daming pagsubok. Sobrang daming pagsubok. So, lahat ng tagumpay, tandaan nyo mga kapitot, ito yung learnings after my assessment. All the success, lahat na tagumpay na ating ninanais, huwag nyo pong kalimutan, laging meron diyang challenges, problem, na kung saan tayong lahat ayaw na ayaw natin yan. Iniiwasan, tinatakbuhan natin yan. But kahit saan ka pumunta, tol, kapitot, hahabulin ka niyan. Sasampulan ko lang kayo, holistically, sa mga nagsimbang gabi dyan, sino nakakompleto? Pansinin nyo po yung mga homily, mga verses. It's all about the process of life, the process of success. Umpisa na lang natin kay Mama Mary. Diba? Bago lumabas si Jesus bilang anak, sinilang ni Mama Mary bilang anak si Jesus ang ating Panginoon. Ano yung mga
sakripisyong inabot niya. Tingnan natin in our panahon today. Okay? Si Mama Mary on that time is 12 years old lang pala. Nabuntis. So, ano mangyayari pag nabuntis sa panahon ngayon at that young age? You will be blamed by other people. And ang matindi pa nun, nung panahon nila, kapag ikaw ay nabuntis na wala ka namang asawa, you will be punished sa pamamagitan ng ng pagbato. Babatuin ka hanggang sa mamatay ka. Tingnan mo that's a challenge na sobrang mabigat para sa atin. At young age na buntis ka, wala kang asawa. On the side naman ni Saint Joseph, the father of our Jesus Christ. Imagine mo, yung syota mo nabuntis, pero alam mong hindi mo ginalaw. That's a problem sa panahon natin ngayon. Di ba? Imagine nyo yung mga problemang ganyan. For sure sa inyo, mas marami din, may mga na-experience din kayong ganyan. Imagine nyo, bago sila naging parent of our Jesus Christ, that's the problem they face. And take note, kung paano nila hinarap yung problema. They face it with the faith, yung paniniwala, pinanindigan nila. Naniwala sila na may Diyos na kasama nila. And afterwards, anong nangyari? Hanggang ngayon, hindi sila nakakalimutan. And yung mga personality nila, yung gusto na ibigay sa atin na Jesus. Doon sa simbang gabi, sinasabi, o isa-summarize mo, may proseso ang buhay. Ang buhay ay may mga panahon. Panahon ng pagsubok at panahon ng tagumpay. Zacarias, isa pa, di ba? Si Zacarias ang tatay ni Juan Bautista. Di ba? Si Juan Bautista ang nagpatotoo kay Jesus, siya ang naglinis ng dadaanan ni Jesus. Sa mga nakaka-relate dyan, yan yung mga nagsisimba nung pasto nagdaan itong mga simbang gabi. Ano sinabi? Si Zacarias at si Elizabeth ay mga matatanda na matutuwid na tao, senior citizen, na nabuntis si Elizabeth, nabaog. Miracle? Hindi. Miracle. Si Zacarias, matagal nang matuwid, tapos hindi magkaanak. Problem. But, nung ibinigay yung blessing, binigyan pa siya ng problem. Tingnan mo nandoon na siya matuwid, mananampalataya na talaga siya. Nung nagpakita kay Zacarias, yung anghel, sa pagkakatanda ko, San Gabriel, ay hindi pa siya halos maniwala na sinabi sa kanya na mabubuntis ang asawa mo at papangalanan mong Juan. At dahil doon, anong ginawa? Tinanggalan siya ng salita. Naging pipi sa Zacarias hanggang sa lumabas yung bata. Which is si Juan Bautista. Tingnan niyo po yung logic. Tingnan niyo yung process of life nila. There is always a challenges. There's always a pagsubok. Bakit ko siya pinauulit-ulit? Gusto kong i-share sa inyo ang tumatak sa isip ko na hindi natin pwedeng iwasan ang challenges. Walang tao na hindi dumadaan dyan. Walang exempted dyan. Kaya kung problemado ka, sa tingin mo, ikaw lang ang binagsakan ng problema ng Diyos, tanggalin mo na yan. Because every people face their own challenges. And napaka-importante dyan ng message sa atin. Every challenges, there's always a success. If ating haharapin. Now, balik tayo sa iyo, Kapitan. Ano ba ang panahon mo this 2025? And paano mo hinarap yung mga panahon na sinasabi ko kanina? Nagkaroon ka rin ba ng panahon ng taghirap, tagipit, kabiguan, kagalit? May mga panahon ka ba na inabot na ganyan, nawalan ng trabaho, diba? Nangaliwa yung asawa, naloko, yung mga ganyan, yung mga mapapait na karanasan or panahon sa buhay natin. How do we face it? Kung ikaw man ay naging matagumpay, how do you face it? How? Paano siya nagawa? Balikan po natin yan. Very important po yun.
Bakit ko siya binibigyan? Sandali lang. Ang bawat experience natin sa buhay, lagi meron dahilan. Tandaan niyo po, everything happens for a reason. Kung naniniwala kayo kay God at nananampalataya sa Kanya, makikita niyo po yung dahilan bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Na sa minsan, sa pananaw natin bilang tao, practical, sa pananaw na practical, it's a failure. But sa pananaw na holistic, it's a good. Now, ang tanong, paano ba hinarap yung blessings, yung panahon na meron ka? That's the very important. Dapat i-apply natin yung attitude nung mga personalities in the Bible na kunento ko kanina. How they face their problem. Saan? Saan sila kumukuha ng lakas? Saan sila kumukuha ng tibay para harapin yung mga problema nila? And paano nila ito napagtagumpayan? That's we call the attitude. Very important po na malaman natin kung bakit nangyari yung panahon, yung mga bagay-bagay na yan sa ating experience. Dapat alam mo kung paano mo siya ginawa. Kasi kung hindi mo siya alam, ang tawag natin dyan, tsamba. Ha? Now, kapag tsamba, hindi mauulit, hindi mo siya ma-handle, hindi mo siya mapagpapatuloy. It's tsamba eh. Kaya very important, alam natin kung paano natin nagawang maging successful. Ano yung attitude natin during the time na nandoon tayo sa panahon na ginagawa natin at wino-work out natin yung napagtagumpayan natin. Kung ikaw naman yung nandoon sa down part, bakit ka nag-fail? Ano yung naging attitude? Ano ba yung mga pinagagawa mo? Bakit ka nagkaroon ng failure in your life? Bakit hindi mo nakuha yung mga gusto mo? And after mo makita po yung mga yon, again, your attitude, very important. After mong makita yon, saka mo palang makikita ano yung dapat mong gawin to prevent para hindi maulit yung ganong panahon ng buhay mo. To create a good season to your own life this 2026. Now, ulitin ko, what is your attitude of its season sa buong 2025? Kung yan ay naging dahilan para maging mga tagumpay, tuloy mo lang. Be consistent. Kung yan ang naging dahilan bakit you fail, bakit kayo nag-away na iyong kamag-anak, kaibigan, or bakit nawalan ka ng trabaho, have the humility to accept na minsan tayo mismo ang gumagawa. Actually, tayo talaga ang gumagawa kung ano man ang nangyayari sa ating mga buhay. Kasi kung ano ka nga ngayon, yan ay resulta ng mga pinaggagawa at desisyon mo kahapon. The result. Now, ano yung gusto mo bukas? Paborito ko laging tanong yan sa mga bata na tinuturuan ko doon sa aking isang ginagawa. Ano ang gusto mo bukas? Look doon sa present mo, ano ba yung ginawa mo? And doon mo po malalaman kung ano ang mga gagawin mo to prevent the bad season and create a good season this 2026. Bakit? Tayong lahat ay sinilang at nilalang ng Diyos na meron ng nakalaan na biyaya para sa atin. God created human with all the provision to live in a better life. Tayo na lang ang dahilan para hindi tayo magbuhay sa magandang pamumuhay, sa mapayapa at masaganang pamumuhay. At alam niyo po ba, kung nandoon kayo sa down part, ang sabi ni Jesus, Jeremiah 33 verse 3, call me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Again, call me and I will answer you and show you the great and mighty things which you don't know. Jeremiah 33 verse 3.
Napakaganda. Everything happens for a reason. You know why? Yung notebook ko po, laging may mga verse, sumasakto. Nabasa ko lang siya. Ayan, lalapit ko para po kayo maniwala. Sumasakto. So it means, yun yung gusto niyang i-message sa ating lahat. Na kung tayo ay nandun doon sa bad things at gusto natin magkaroon ng magandang buhay, magandang season in our life, call me, sabi ni God. And I will show you. So, paano natin makikita? Meron lang po tayong qualification. Okay, para po sa mga konting trivia. Si God po ay mahabagin at talagang nagbibigay at tumutupad sa kanyang pinangako sa kanyang mga anak, kaibigan, kung ano man ang turing mo sa kanya. Yan po siya. And bago mo siya maging tropa, parang tayo lang, bago mo siya maging kaibigan, meron kang hinahanap na attitude sa kanya. Bago mo siya maging kadikit na kaibigan, meron kang nakitang maganda sa kanya. Bago mo tulungan ng iyong kaibigan, excuse me, may nakita kang maganda sa kanya na pumasok sa qualification mo. And same like God, meron siyang qualification. And only one. Kailangan ang lahat ng ginagawa mo ay nakaugat sa mga salita niya. Ang salita ay ang Diyos. Ang Diyos ay ang salita. At si Jesus ay ang salita na nagtao. Yan ang sinabi sa atin sa Bible. Kaya, isa lang po ang qualification. All things na ginagawa mo ay dapat nakaugat sa Diyos. So, para sa mga hindi pa makuha yung gusto ko po. Ganito na lang. Make sure in yourselves. Hindi ka pwede magsinungaling sa sarili mo. Lalo na doon. That all the things na gagawin mo, your intention is good. Diyan, hindi tayo magkakamali. Trust me. Ilang taong ko nang pinangahawakan yung prinsipyo niya. When is the time na talagang ikaw yung tama? Nasagot, if your intention is right. And the right time is that. Do whatever you want as long as your intention is good. And you will be right. Mukha mang hindi, but sa dulo, shoot yan. Okay? Now, dapat nakaugat sa Diyos at because ang Diyos, sabi sa Lucas, last Wednesday lang yata. Ito rin yung ginamit ko doon sa CICL. Sabi sa Lucas 1:67 to 69 yata yun. Ang sabi niya, dahil sa habag ng Diyos, sisikat ang araw sa atin mula sa langit. Nasa dilim ka, nasa kailaliman ka sa pakiramdam mo, nababaon ka sa problema. Yung 2025 mo talagang suksukan na ang kamalasan ang inabot mo. At madilim ang kapaligiran. Tandaan mo tong sinabi niya. Lucas chapter 1 verse 68 to 610. Yun yung pagkakatanda ko. Dahil sa habag ng Diyos, sisikat ang araw sa atin mula sa langit, upang magbigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim, tanlawan at ituwid ang ating hakbang patungo sa kabutihan at kapayapaan. That's the promise of God.